everybody! Good morning! Welcome to my channel. Formado na naman ako. Magang mata ko, naluha ako kasi syempre, palilipatin nila ako ng ibang hotel. Pero same company. Sabi ko, ayusin nyo lahat ng papeles ko. Visa ko, passport ko, lahat ng benepisyo ko na ililipat niyo ako ng hotel sa isang kumpanya, ibang hotel sa isang kumpanya. Ililipat nila ako ngayon sa Asdod. Kailangan ko pumunta doon, bibisitahin ko yung nilipatan kong bahay. Kahit naman ang itsura ng bahay, basta makakatulog ka. Ang ano ko doon, sabi ko, ayaw ko sanang umalis. Kasi gusto ko tapusin na yung 5 taon. Pag naging komportable ako doon, matatapos ko yung 5 taon. Pero kung hindi, mag-resign ako. Titinan ko. Sayang din naman yung pagpuproseso. Sasakyan ko ay tren. Nigyan nila ako bus number. Baka kung saang bus naman ako dahil hindi ko kabisado ang bus. Ang naisip ko, sasakay ako ng bus, ng train. Then bababa ako ng Asdod. Kaso walang train na diretso sa Asdod. Ang sabi sa akin ng medyo masungit na teller, sa ano ka. Anyway, bago ko ikwento yan, please click subscribe and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Ang sabi ko sa teller, saan ang gagawin ko? Sabi niya, bababa ka ng Ofakim. Ofakim. Di ba yan yung mga inabot ng terorista? After the Ofakim, transfer ka. Papasok sana ako dyan, oh. Eh di, takbo na ako sana. Pasaway ako. 11:04 pa, yung papuntang Ofakim, 8:52. Ay, nagalaw-galaw pa. Anong oras na? Wala pa namang 11. Mag-isi ako sa loob ng train, nakakahilo. Order muna ako ng sosyal na kape. Commercial muna tayo. I order the sosyal na kape. Eh, may design na flag yun. Bakit ito walang design? Parang yung napunta sa akin yung luma. May flag yung aking order eh. Bakit wala itong flag? Huh? Big coffee yung sa aking order eh. Bakit iba to? Yan, tapos tinapay, sandwich. Tagal pa. Ang oras pa lang dito is 10:40 eh, 11:04 yung aalis yung bus, train ng Ofakim. Baka ito yun. Iisipin mo, 20 minutes ako mag-iintay sa loob. Ang sabi ko kay madam, ang rason nila ay nag-alis na kasi mga Pilipina sa aming lugar. Nahirapan sila maghanap ng apartment para sa isang tao. Sabi ko, ikuha niyo ako ng apartment na good for 3 and I will pay the 2. Hindi pa rin, pinagpilitan pa rin nila. May ibang dahilan. Yun lang siguro ang ginawa nilang dahilan. Yun lang siguro ang ginawa ng dahilan para mawala ako dyan. Wala namang problema, hindi naman ako naghahabol sa posisyon ko. At hindi ko naman hinangad yung posisyon ko yun. Ang sabi, may nagchika lang sa akin na yung bagong dating na ibang lahi, na yung kalahi daw nila ay gustong i-promote. Kaya tinuturuan daw mag-table, mag-fold ng towels, design sa kama. Sa totoo lang, sabi ko doon sa kalahi niya, na nag-chismis sa akin, sabi ko, sa totoo lang, hindi naman ako nagpaturo dyan sa mga folding ng towels na yan. Sarili kong sikap lang yun, wala nagturo sa akin. Need ng ganon. Wala sa nagturo. Pero, hindi talaga ako naghahangad na maging supervisor. Sila ang naglagay niyan. Mahirap maging supervisor. Okay lang maging housekeeper ako doon sa lilipatan. Walang problema yun. Ano kasi yung kontrata ng mga Filipino housekeeper hanggang 5 taon na lang. Pero hindi ko alam kung ano yung desisyon ng gobyerno kung i-extend ba kami dito ng additional 5 years. Pero gusto ko sana maka-experience pa ng 5-star bago matapos yung kontrata. Yun. Diba? Ay, may bakasyon ako ngayong April. Sabi ko, paano yan? Ma'am, may ticket na akong nabili, April or March. Bakasyon ko. Paano ba yun? Siyempre, alam kami hindi ako magbabakasyon. Ilang taon na akong hindi nauwi. Hindi ko na sisilayan ng aking bayang Sinilangan. Ang perlas ng Silangang Pilipinas, di ba? Nakakamiss din dyan sa Pilipinas. Wala man dyan kita, wala man ano dyan, masyado. Pero yung buhay ng isang malayang Pilipino, malaya ka. Di ba? Sumigaw ka, tumawa ka, malaya ka.
ביום שישי, 13 בפברואר, המקטע בין תחנות בנימינה לחיפה... Sabi sa akin ng HR, alam kong ayaw mong umalis dito, pero kailangan desisyon ng pinakamataas sa kanila, wala silang magagawa. השינוי כוללים את רכבות Hindi ko alam kung anong batas doon. Basta sabi ko, ayusin niyo lahat ng visa ko na hindi maapektuhan ng pikadan ko, hindi maapektuhan ng mga benepisyo ko, visa, passport, at lahat ng mga papeles sa anong kailangan na ako lumipat doon. Kasi magbabakasyon ako ng Pilipinas, ayaw kong i-question ako niya sa airport kapag hindi nila inayos. For example, may pulis na nag-check doon sa lugar ko sa Asdod. O bakit nandito ka? Bakit yung hotel na yan pa rin sa Bersheba ang nakasulat sa visa mo? Di mahuhuli ako, illegal worker ako. Diba, ayusin nila. Wala naman sa akin problema yun eh. Diba? Makikipagkita ako ngayon sa mataas na posisyon doon. Isa siyang hotel na malapit sa dagat, Asdod. Alam ko may mga Pilipina doon. Shoutout sa mga Pilipina dyan sa Asdod. Sa mga masisipag na usiper. Baka ako yung tamad dyan nalilipat. Pasensya na kayo. Charot. Doon sa mga hindi ako makontak sa WhatsApp, iba na po kasi yung number ko at mayayamanin yung cellphone ko. Hindi man mayayamanin, 1,000 na isang bili ko. 990 lang bili ko. Nagbago ko ng number kasi yung una kong phone umusok. Ay sabi ni Trill, kinukuta ka nila, wala akong reply. O wala, tayo magagawa. Ibigay mo itong number ko at i-add nila ako sa WhatsApp. Yun yung solusyon doon. I-add nila yung number na yun doon sa WhatsApp. Low occupancy ngayon. Doon sa mga nilipatan nila sa... Saan ba yan? Sa... Aipa ba? Charot. Secret, bawal sabihin. Doon sa nilipatan nila, low occupancy, kaya nag-orientation daw sila. Nakikipag-meeting sila, parang nasa presidential table sila. O, di ba, social, naranasan nila makipag-meeting sa table ng mga presidente. Di ba? Kaya hindi habang panahon tayong na kukuskus ng kubeta. Dumadating ang time na binibigay ng Panginoon yung kapahingahan sa ating kapaguran. Binibigay din ng Panginoon yun. Sabi nung ibang Sri-Lanka sa akin, umiyak, huwag daw akong umalis. Kasi mapupromote yung kalahin nila, ayaw nila doon. Sabi ko, wala tayong magagawa. Give him a chance kung gusto niya. Diba, ang hirap naman nung mag-leader ako sa isang lugar, tapos ayaw ng management na maging leader ako. Pahihirapan lang nila ako. Alam niyo yung kwento? Umaga pa lang binigay na may arrival na 10 o 8. For example. Kailangan tapusin nyo ng alas 3. Tapos biglang pahahabulan ka na may additional 8. Hindi ka nakakain. Anong gusto nila? Mamatay tayo doon? Mali yun. Tawag doon ay, iniipit nila yung report na arrival pala, nalilinis mo iba na hindi arrival dahil alam mo, 8 lang. Pagdating ng 10 o'clock o 11, i-report nila, ipo-forecast niya sa'yo, meron pa 10 additional ka. O ano na. Tapos hindi ka pag-overtime grabe. Kumbaga sa harassment in work nangyayari. Yun yung karapatan ng mga Pilipino. Ang hirap kasi niya basta tayo makipaglaban. Kung kaya mong, sabi nga nung nagtitraining ako nun sa Korea, sa DMW, T-Way pa nun, sabi nung Korean, kung kaya mong dumistansya ka na. Mamarapating ko pang ilipat na lang nila ako. Kesa kung ano pa mangyari sa akin kasi wala akong kapwa Pilipino doon. Yun. Be practical. Let's dance to the music na lang. Sumayaw na lang tayo sa tugtog ng musika kahit hindi natin gusto yung tugtog. Ganon. Okay. Lagay ko dito. Marites lang po yun. Yun yung buhay dito sa Israel. Dalawang decision mo nun eh. Automatically mag-resign ka agad. Lumipat ka. Wala ka pa namang prospect na lilipatan. At saka, isipan muna.